araw na ito. Purihin ang Panginoon. Kaya po sa lahat ng mga sumusubaybay, tumutok lang po kayo sa loob ng isang oras mula alas 5:30 hanggang alas 6:30. Purihin po ang Panginoon. At ngayon po ang aralin natin, ang ating tatalakayin sabagat marami pong natatakot ngayon dahil po sa pagtaas ng COVID-19. Kabi-kabila po ang nababalitaan natin na apektuhan nito. Kaya ang Diyos po ay nagbigay ng kanyang mga salita upang panghawakan natin sa panahon ng krisis, sa panahon ng tinatawag na dilema, ng tinatawag na COVID-19, ay meron tayong kasiguraduhan, meron tayong proteksyon, iingatan tayo ng Panginoon hanggang sa muling pagparito ng Panginoong Hesus. Kaya po tumutok lamang po kayo sa loob ng isang oras. At bibigyan natin ng daan ang tinatawag na God's protection sa bawat isa sa atin. Hindi lamang hiningi natin provision o promotion, kundi mahalaga po ay protection to preserve our life na wala tayong sakit, walang karamdaman. Kung tinatamaan man ng sakit karamdaman, madaling gumaling at palulusugin ng Panginoon at iingatan ng ating Panginoon Diyos. Kaya po paki-like and share sa lahat ng ating mga kaibigan, mga kumare, kumpadre, mga nanonood ngayon, paki-like and share at sa lahat na meron pong mga comments ay maglagay lang po kayo sa inyong mga comment. At itong salita ng Diyos ay kumuha kayo ng notebook, kumuha kayo ng ballpen para isusulat nyo lahat ng pangako ng Diyos kung paano ang mga anak ng Diyos nung unang panahon na nasa Bible ay talagang iningatan ng Diyos at sila po ay naluwalhati ang Diyos sa buhay nila. Yung Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos magpakailanman. He is the same yesterday, today, and forever. Sabi ng Hebrews 13 verse 8. Sabi ng Hebrews 13 verse 8, ulitin natin, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Malachi 3:6, I am the Lord that changed not. Ngayon, tatalakayin natin, meron akong i-share sa inyo 3 tao na sa lumang tipan, sa bagong tipan, kung paano sila iningatan ng Diyos at sila'y buhay na naglilingkod sa Panginoon sa kabila ng krisis na kanila pong naranasan. So ngayon pong hapon ay bago tayo dumako sa salita ng Panginoon, ng mga greetings, ay tayo muna'y manalangin ngayong gabi. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito, araw ng Miyerkules uli. Kami po ay nagpapasalamat sa buong araw na kami sinamahan mo. Mula pa sa pagsikat ng araw sa tanghali at ngayong hapon, ay nakikita mo ang bawat tahanan nakabukas ng FB live streaming. Iba ay nasa television screen, nasa iPad, iPhone. Sila po ay nanonood, nakaupo at nasa kalang kwarto. Ikaw ay naroon kahit saan. You are in everywhere. Hindi ka nalilimitahan ng distansya, panahon at oras. Nakikita mo ang aming puso, laman ng aming puso. At lahat ng aming hinaing, dalangin ay kakatagpuin mo po ngayong gabi. Salamat po ng marami sa iyong pag-iingat sa mga negosyante, sa mga mag-aaral, mga frontliners at yung mga umuwi sa kanilang mga tahanan. Lagyan mo ng fire of the Lord ang kanilang mga katawan at i-consume lahat ng mga virus, mga COVID-19 sa kanilang katawang panlupa in the name of Jesus. At patuloy mo kaming ingatan, Panginoon Diyos, ikaw lamang aming inaasahan sa mga panahong ito. In the name of Jesus, the Son of the Living God. Hallelujah! At patuloy mong pagpalain lahat ng mga viewers, mga listeners, mula Luzon, Visayas, Mindanao, hallelujah, sa Asia, sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Macau, hallelujah, sa Malaysia, sa Singapore, sa Indonesia, sa Australia, na ngayon nanonood po sa Qatar, sa Dubai, sa Sharjah, sa Abu Dhabi, in the name of Jesus, the Son of God, sa Europe, in Jesus' mighty name. Lord, pagpalain mo po lahat ng mga nanonood ngayon sa bandang Ilocos, sa Isabela, sa Baguio City, in the name of Jesus, sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, in the name of Jesus, sa Bataan, sa Olongapo, in the name of Jesus, sa Bicol Region, sa Bacolod, sa Iloilo, in Jesus' mighty name. At patuloy mo kaming balutan na yung dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo
Send forth your warring angels to guard us, to protect us in the name of Jesus. Pagpalain mo din ang mga nanonood sa Ontario, Canada, sa Vancouver, in the name of Jesus, sa Moscow, sa Switzerland, in Jesus' mighty name. And today, Lord, whatsoever we bind on earth, God will bound in heaven. Whatsoever we loose in earth, God will loose in heaven. We bind every sickness, diseases, affliction, infirmity, especially a spirit of COVID-19. We rebuke you in the name of Jesus, the Son of God. Come out now by the Spirit of the Lord. Lahat ng klase ng sakit, karamdaman, mula ulo hanggang payapak, lumayas kayo by the Spirit of the Lord. Matthew 12:28, we can cast out devils by the Spirit of God, because the kingdom of God is with us, is with me. In the name of Jesus, the Son of the living God, we let loose the resurrection power of Christ be upon your body, in my body, in our family. In the name of Jesus, the Son of God. Open the heavens, O Lord, habang kami nakikinig na iyong salita. Buksan mo ang aming mga pandinig. Marinig namin po ang iyong tinig at panghawakan namin ito sa panahon ng pandemic. We give you praise, we give you glory. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen and amen. So purihin po ang Panginoon sa lahat po ng mga nakasubaybay at nakabukas ng ating pong live FB live streaming ng Expect a Miracle Today. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon ay kailangan po natin ang spirit of expectancy. Hindi lamang po nakaugalian natin makinig ngayon, kundi meron tayo inaasahan na may mangyayari sa ating buhay. Mas lalo po kung ano topic, yon ang gagawin ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Pangalawa, you must have a spirit of excitement. Excited ba tayo mga kapatid? Hallelujah. At kung kayo po ay nanonood, nakikita nyo sa screen. At kung kayo ay na-bless, pwede kayo magpadala sa GCash, sa account number ng Jesus Christ the Deliverer Full Gospel Church. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. So expectancy. Are you full of expectancy? Pangalawa ay full of excitement at punong-puno ng pananalig. Panaligan natin ang salita ng Diyos na ang Matthew 24:35, heaven and earth shall pass away, but the word of God never been passed away. Hallelujah. Batiin muna natin lahat ng mga masugid nating sumusubaybay ng Expect a Miracle Today. Hallelujah. Ang prayer natin, maka 200 tayo mga viewers ngayong araw na ito. Si Samu Jusen, God bless you, mula po sa Hong Kong. Ogie Jose, ang pamilya ng Jose family. Lolita Amon, Pastora. Seth Baligod, nanonood si Seth. Si Ogie Jose, Lolita Amon. Si Robelita Castro, kaibigan siguro ito ni Seth. Si Klein Castro Santos, God bless you. Si Tess Batchong, magandang hapon sa inyo. Ate Tess, pagalingin kayo ng Panginoon. Si Weng Velasquez, God bless you. Hazel Chris Seran, happy watching from JCTD Hong Kong Central. Kayo po mga taga Hong Kong ay araw-araw nanonood ko kayo. Salamat sa buhay ni Pastora Banji. Hallelujah. Sa panguna ni Pastora Banji yan. Rogelio Barcelona, God bless you. Si Tess Segusmundo Abogado, mga taga ano po ito? Hong Kong. Si Lynn Valera, paki-like and share lang po ito. Hallelujah. Si Lynn Valera, magandang hapon. Virgilin Arellano, taga ano din po ito, taga Hong Kong. Praise God. Lorna Bigino, mga taga pastora natin to sa Puypuy, Laguna, nagpadala ng 50 stars. Si Hasmin Manalese, taga Mexico, Pampanga, maayap ayabak kay kayo. Maayap, tama nga ba yan? Maayap abengi kay kayo. Ayan. Si Minda Costes, God bless you. Wilfredo de la Peña. Si Rogelio Barcelano, God bless you. My wife, nanonood ang aking asawa, Pastora Lilibet Malangin, ang aking darling, God bless you, my dear. Isabel Tubiron, God bless you. Sopronio Sagala, ang ating chairman ng Fathers. Praise God. Ganun din si Marie Dipi, nanonood po ngayon. At si Virgilin Arellano nagpadala ng 45 stars. 45 bituin na nagniningning. Hallelujah. At si Lorna Santiago, magandang hapon din kay Brother Ricky. Brother Ricky, kumusta ka dyan?
Si Ate Karing Celestino, good morning. Ate Pe Marpil. At nasa critical condition po yung kanyang apo. Pagpalain ng Diyos yung kanyang apo in Jesus' name. Si Reynaldo Bantillo, God bless you. Si Seth Baligod, ay nanonood po ngayon. At under to ni Pastora Maricon Magundayaw ng JCT de Isabela. Si Amelia Burnos, God bless you. Si Hallelujah. Si Elsie Gunayon de la Cruz, magandang hapon sa inyo, Sister Elsie. Uno Strong Saint mula po sa Macau. Sa Macau, ito marami itong nanonood sa Macau. Si Elizabeth Edrelin, naimbag nga rabi kada kayo amin, Sister Beth. Hallelujah. Marisa Vergara, magandang hapon sa lahat ng Vergara family at sa kanya pong mga kapatid. Thank you, Jesus. Hallelujah. Si Susie Dilag Pineda mula po sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Praise the name of the Lord. Si Elisa Di Dios. Shalom, good afternoon po, Bishop Ted. At ganun din po sa kanyang anak, sa Elisan, ang kanya pong anak na nandoon sa Mindanao, ang PM Mayors. Hallelujah. Si Erlinda Baligod Rosete, nanonood po kayo. At siya po yung asawa ni Pastor John. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Si, bakit ba tumatakbo itong aking cellphone? Alright. Si Jing Benitez, nanonood po kayo. Nagpadala ng 50 stars. Si Tom Tanghal, God bless you. Virgil Yames, pinagaling na yung anak. Praise God. Marites Agustin. Cora Cruz Lanusa, God bless you. Jack Ken Lipana. Si Baby Rose Akdalan. Si Mama Tita Robelita, nanonood po ngayon. Si Jobel Yango de la Cruz. Ayan. Si Bel Eva Raimundo, Arsenia Fernandez. Si Eden Natividad de los Santos. Sister Eden, at sa iyong anak din, nanonood ngayon. Ha? Kumusta sa iyong anak? Si Mark Vincent Sahagun, Flor de Lis Anet. Si Baby Rose Akdalan, Alexis Mailim, Eugene Santos, magandang gabi sa iyo, Pastor Eugene. Nagpadala ng 50 bituin. Magkita tayo lahat ng mga bituin mamayang gabi sa inyong cell group. Jobilin Alonso, God bless you. Ninita Castro, ayan, ha? Si Reza Onyate, nanonood from Mekawayan, Bulacan. Praise the name of the Lord. Yung aking anak na si Sister Joyce Malangin Bautista, nanonood. Si Jem Malangin, yung kapatid ko sa Singapore. Ayan, si Joyce Ann Rosales Ferrer, nagpadala ng 50 star. Si Remigio de la Cruz sa Argentina. Meron tayong nanonood sa Argentina. Denya Parel, kung kayo po ay na-bless na ating mga programa sa Watch and Pray at saka Expect a Miracle Today, nandiyan po sa inyo screen kung gusto nyo magkaloob para sa Panginoon, para pambili ng mga accessories ng ating pong mga ng programang ito. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Jojo Salonga, Virgilin Arellano, si Pastor Don Tuason. Pastor Don, kumusta ka dyan sa Dubai? Pagpalain ka ng Panginoon. Si Ate Sing De Leon, God bless you. Angelic Santiago, praise the name of the Lord. Candy Tompong, Caridad Libiran Garcia, Sopronio Sagala, Ligaya Gamad, Rista Yumad sa Salbid, si Ate Milia Villanueva, thank you sa padala mong t-shirt na napakaganda. Thank you. Si Joy Joy, God bless you. Praise the name of the Lord. Si Pastora Magdalena Luanson Baladad, sa mga taga-Hermosa Bataan, nanonood ngayon, paki-like and share. Sister Pastora Magdalena, sa lahat ng mga kapatiran natin. Si Ate Baby de Guzman, God is good all the time, sabi niya. Kay Brother Ruben de Guzman at ang kanyang apo, God bless you sa de Guzman family. Si Lily Tumaming, ayan. Napakarami po nanonood ngayon. Hallelujah, nakakatuwa. Puri ng Panginoon. Nagpadala si Angelic Santiago ng 50 stars. Praise the name of the Lord. Si Pastora Maricon Magundayaw, nanonood po ngayon. Shalom, shalom. Blessed day po. God bless you sa inyong anak. Nanonood din ngayon. Esther Tuyan, God bless you. Si Ate Leonie Berayo Ayaay, good afternoon.
Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Si Rogelio Barcelona, salamat po sa prayer kay Jun Moya. Siya po ay nakalabas na sa hospital. God bless you, Pastor Jun Moya. Praise the name of the Lord. Rachel Castro, Maricel Santo Castro, Sarah Nicole Castro, God bless you. Si Tom Tanghal, kailangan batiin natin lahat para masaya ang ating lahi. Purihin ang Panginoon. Brother Ogie Jose, purihin ang Panginoon. Tumutok lamang po kayo sa ating pong live streaming. Janet Pascual Magundayaw, nagpadala ng Sundown Stars. God bless you. Lolit Morales, Camille Marquez Tingson, nagpadala ng 500 stars, kaya meron siyang bulaklak. Ayan, pinadalan siya ng FB ng bulaklak. Isang puti, isang, ano ba ito, kulay-kulay yata ito ha. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. God bless you, si Bretel Enchero Mailim mula Kabangkalan. God bless you. Pagka kayo magpapadala na stars, pipindutin nyo lamang po yung stars. At yan po ay maikukonekta na po kayo. Meron lang kayong sasagutan. Si Jem Busito, God bless you. Do Adahar, hallelujah, God bless you. Pagka pala 500 star, hindi kayo tinatanggal ng hindi tinatanggal yung pangalan nyo doon, hindi natatakpan. Hallelujah. Si Jobilin Alonso, God bless you. Purihin ang Panginoon. Ayan. Si Marisa Lolit Morales, God bless you. Lolit Morales. Si Luby Carlos de la Cora Cruz, Lanusa, Bernandez Sanchez, Lili Gallegos Mendoza, God bless you. Si Diana Malangin de los Santos, ang aking kapatid, God bless you sa inyo lahat. Sino pa ba hindi natin tawag ngayon? Mula po sa JCD Kabangkalan, magandang hapon sa inyo lahat. Si Lids Kabigaw Buhain, nanonood po ngayon. Pinakamarami yata ang Macau ngayon. Si Lids Kabigaw Buhain, God bless you. Si Jessica Palabasan, Malu Pandi, sa taga Bicol po ito. Si Pastora Malu, yan po yan sa Cam Norte. Praise the name of the Lord. Si Jem Busito, magandang gabi sa iyo, Sister Jem Busito, ang ating pong butihing nurse. Naka-assign sa Bulacan Provincial Hospital. Nenita Castro, God bless you. Caridad Libiran Garcia, Lola Niraha, God bless you. Margie Estrella, Joanne Meg Kogo, purihin ang Panginoon. Ayan. Okay, tayo tapos na sa bate. At purihin po ang Panginoon. Tayo po'y dadako para maunawaan natin, maintindihan, at para tayo safe na safe sa panahon ng pandemic. Hindi natin alam kung kailan ito matatapos. Ang Diyos lamang nakakaalam. Pero dahil tayo po ay nasa Diyos, gusto natin na sa pamagitan ng salita ng Diyos, ito'y pangahawakan natin sa panahon ng pandemic. Praise God, the name of the Lord. Buksan natin sandali sa Exodus 12:13. Exodus 12:13. Ang ating topic ngayong gabi ay God's protection. Hallelujah. Kung paano tayo humingi ng pera, ng salapi, humingi tayo ng promotion. Ngayon, lagi nating hihingin sa panahon ito ang pag-iingat ng Panginoon, ang proteksyon ng Diyos. Hallelujah. Exodus 12:13. And the blood shall be to you for a token upon the houses where you are. When I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. May God bless upon the reading of His Word today. Pakilagay lang ulit doon sa 13, huwag yung ba tatanggalin. Isa sa pangako ng Panginoon sa bansang Israel nung nagkaroon ng tinatawag na pestilence o yung tinatawag na maraming peste na dumating sa bayan o sa lupain ng Ehipto, isa sa binigay ng Diyos na sandata laban sa peste na ito sa buong Ehipto, wala iba kundi yung dugo.
Purihin ang Panginoon. Anong dugo? The blood shall be to you for a token upon the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you, and the plague, yung peste, shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. Yung dugo pong sinasabi dito, bagamat nung panahon ngayon, ang ginagamit na simbolo, yung tinatawag na yon ay dugo ng lamb o dugo ng kordero. Ngayon, sa ating panahon ay tapos na po yan. Ito po ay Old Testament. Ang dugong tinatawag dito, wala iba yung dugo ng Panginoong Hesukristo. At ang sabi ng Bible dito, kapag nakita ko nakapahid ang dugo sa inyong mga bahay kung saan kayo nakatira, at kapag nakita ko yon, ako ay lalagpas doon. I will pass over you. And the plague, yung tinatawag na ito yung plague, itong COVID-19 na ito, isa ito sa plague, shall not be upon you to destroy you, personal, the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. Kapag nagpadala siya ng ito ho ay hindi lang pambansang Pilipinas, ito ang buong mundo. Ang tawag dito ay permissive will. Pero ang panlaban ng mga born-again Christian sa mga anak ng Diyos, walang iba kundi ang dugo ng kordero. Yun po ang tinatawag na sigurado tayo yan. Tayo po ay ligtas. Sasabihin natin sa dugo ni Jesus, Lord, pahiram mo ng dugo ni Jesus yung aking anak, yung aking asawa, ang aking kabuhayan, ang aking paglakad, pagtawid, pagsakay. Balutan mo ako ng dugo mo. Hallelujah. In the name of Jesus. Siyempre, bago tayo magpabalot ng dugo, ay kailangan magpalinis muna tayo ng dugo ni Hesukristo para walang entry point. Halimbawa, sa gabi po ay bago tayo matulog, makikipag-usap tayo sa ating Panginoon. Lord, ano man nakikita mong karumihan ng aking puso, ng aking isip, ng aking damdamin, ay ako'y humingi ng tawad sa iyo. Linisin mo ako na yung dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Yan po ang sabi ng 1 John 1:9. At sigurado naman tayo, sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins unto God, He is just and faithful to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Yan pong mga talatang yan, sinasalungat ngayon ng maraming nagtuturong maling katuruan. Yan daw po ay hindi ginagamit ng mga born-again Christian, yan po ay para daw sa unbeliever. Wag ho kayong magpapaniwala doon. Sila po ay may kargang mga demonyo upang sirain ang salita ng Diyos, itwist ang salita ng Panginoon. Sinabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins, to cleanse us from all our unrighteousness. Kaya po iba, tinatablan ng sakit ng karamdaman, meron pong nakikitang entry point, ang kaaway. Kaya po, hindi ho tayo makaiwas doon. Kaya kapag tayo ay nagpapalinis ng dugo ni Jesus, pinahayag natin ang kasalanan natin, kaya tayo nagpapahayag ng kasalanan natin, tayo ay mga tao lamang. Bagamat anak na tayo ng Diyos, nasusulat po yun, anak ka na ng Diyos, tayo lahat anak ng Diyos, pero nasa mundong ibabaw pa tayo para hindi mawala, maputol ang ating relation, yung fellowship na tinatawag, ay kailangan tayo nahingi ng sorry sa ating Panginoon. Siya naman po ay tapat at banal, tayo patatawanin at lilinisin tayo sa lahat ng ating kalikuan. Yung pong mga nagtuturo ng mga doktrinang mali, nakikita niya, nasa tabi-tabi lang ho yan. Hallelujah. Wag ho kayong magpapaniwala ho doon. Yan po ay mga espiritu, may tatakbo yan, mga demonyo na ni Antikristo sapagat niluluko nila ang salita ng Panginoon. Pero tayo mga anak ng Diyos, gano'n na ba humingi ka ng tawad? Kasi sa Bible, ang sabi ng Proverbs 28:13, ano po sabi ng Proverbs 28:13? Proverbs 28:13, he that covereth his sins shall not prosper, but whoso confess and forsake them shall have mercy. Sabi ng Bible, ang nagtatakip ng kasalanan, hindi pagpapalain.
Subalit ang nagpahayag, nag-confess at pinorsake ang salita ng kanyang kasalanan, he confessed and forsake them, shall receive mercy. Ngayon, nabubuo yung ating relasyon sapagat ang Diyos po, mahal ang mga makasalanan, galit siya sa kasalanan. Magpahugas muna tayo ng dugo ni Jesus, pagkatapos magpabalot tayo ng dugo ni Jesus, sigurado tiyak ang ating pong proteksyon. Ngayon, meron ditong tatlong tao na gusto kong explain sa inyo na sila po ay hindi naapektuhan. Ito po, iisa-isahin natin. Una pong isang halimbawa na tao na nilagay sa pugon. Kilala nyo ba kung sino to? Kilala nyo ba yung nilagay sa pugon na tatlong magkakaibigan? At dito sa Daniel chapter 3, titingnan po natin sa Daniel chapter 3, magtataka kayo sa mga taong ito, ano ang kanilang paniniwala na dapat natin paniwalaan din sapagkat sila'y nilagay sa napakatinding pagsubok, hindi lamang pandemya ang kanilang naranasan, kundi talagang maselam yung kanilang pinaglagyan sapagkat meron silang prinsipyo na iba sa mundo. Ito ang gagayahin natin. Dito sa Daniel chapter 3 verse 6. Tingnan po natin sa verse 6. Ang istorya po nito sa buhay po ni Haring Nebukadnezar, nagpawala siya ng batas. At ang sabi ng batas ni Nebukadnezar, and whoso falleth, Daniel chapter 3 verse 6, and whoso falleth not down and worship shall the same hour be cast into the midst of a burning fiery furnace. Yung mga tao na hindi sasamba sa pinagawang Diyos-Diyosan ni Nebukadnezar ay talagang idadalin doon sa nagniningas na apoy o tinatawag na pugon. Yun ang parusa sa mga taong hindi sasamba sa tunay na Diyos-Diyosan nila. Tayo po ay may Diyos na tunay. Itong tatlong ito, ang pangalan nila, kung alam nyo po, ang pangalan nila ay si Sadrach, sino pa yung pangalawa? Si Meshach, at yung pangatlo ay si Abednego sa talatang 12. Makikita nyo po yung pangalan nila. Si Sadrach, si Meshach, at Abednego. So, nung panahon ngayon, ay nagkaroon ng tinatawag na batas ang hari na pag hindi sumamba doon, ibubulid at ilalagay doon sa naglalagablab na apoy, yung tinatawag na burning fiery furnace. Ngayon, sabi po ng verse 8, meron siyang itong tatlong ito dahil po'y tapat sa Diyos at sila po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Makikita nyo dito, merong mga nagsusumbong, mga sip-sip doon sa hari. Ang sabi po ng Bible dito, eto ho, wherefore at the time certain Chaldeans came near and accused the Jews. Ito yung three Hebrew men. Tatlong taong, ang sabi ng Bible, inakusahan itong tatlong ito. Alam nyo, kapag tayo naglilingkod sa Panginoon na tunay, sa tama't Bibliang paraan, maraming aakusa sa iyo, maraming maiinggit sa iyo. Pero ang sabi ng Bible dito, sinumbong kay Nebukadnezar, ang sabi ng verse 9, they spake and said to the king Nebukadnezar, O king, live forever. Verse 11, tumalon tayo sa verse 11, and whoso falleth not down and worship, that he shall be cast into the midst of burning fiery furnace. Itong tatlong ito, parang ikaw, talagang malakas ang iyong paninindigan at pananampalataya sa tunay na Diyos. At ang sabi ng Bible, itong tatlong ito, hindi talaga sumamba sa Diyos-Diyosan na binigay ni Nebukadnezar.
Pero ang sabi ng verse, tingnan po natin sa verse 17, nung makaharap yung hari, verse 12, babasahin ko sa verse 12. There are certain Jews whom thou hast set over affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, Abednego, these men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, not worship the golden image which thou hast set up. Then Nebuchadnezzar in his rage and fury, nagalit po si Nebuchadnezzar at pinadala sa kanya si Shadrach, si Meshach, Abednego. Then they brought these men before the king. Tingnan niyo po, ang sabi ng verse 19, sa verse 19, verse 17 muna, verse 17. Nung sila po ay kinausap ni Nebuchadnezzar, ang sabi ng Bible dito, sa 16, Shadrach, Meshach, and Abednego, sa verse 16, kung kayo po ay may dalang Bible, answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer you in this matter. 17, if it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thy hand, O king. Dito pinapakita yung malaking prinsipyo, yung prinsipyo nung tatlong si Shadrach, Meshach at Abednego. Tatlo silang magkakaibigan. Itong magkakaibigan na ito, tunay ang pananalig sa Panginoon. Walang hiwalayan itong itong tatlong ito eh. Alam nila kung sino yung kanilang pinaglilingkuran. Tingnan niyo po yung Tagalog. Tatagalogin ko po. Mapakaganda. Sa verse 17, kung kayo po ay mayroong Tagalog Bible, narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Hindi sila natakot, hindi sila naduwag. Malakas ang kanilang pananalig. Yung Diyos ng Biblia, yung Diyos ng Israel, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ay talagang ililigtas sila. Kapatid, kaibigan, nakikita ng Diyos yung puso mo. Ikaw ba'y may takot? Ikaw ba'y may pangamba? Wag ho tayo matatakot sa anumang nangyayari sa panahong ito. Nung nga tayo hindi pa mga born again, hindi pa tayo born again, hindi tayo natatakot eh. Kung kailan tayo na born again, kasama natin ng Diyos, mga natatakot na. Siyempre, natatakot din. Pero hindi hanggang doon. Pag tayo ay tumingala sa langit, nanalangin tayo, sandigan natin ang pananampalataya natin. Ano sabi ng Diyos dito sa 17? Ito ay napakaganda. Tingnan niyo po yung Bible niyo. Daniel 3:17. Ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas. Kapatid, pag narinig ng Diyos yung sinasabi mo ngayon, Panginoon, kami ililigtas mo sa COVID-19 na ito. Hindi kami maapektuhan. Ikaw ang Diyos namin. Pag narinig ng Diyos yan, tuwan-tuwa ang Diyos natin. Sabi ng Diyos sa iyo, itong anak kong ito, napakatapang. At hindi natatakot sa lahat ng mangyayari sa daigdig na ito. Alam nyo, ang Diyos, naghahanap siya ng malalakas ang faith. Dito sa Luke 18, verse 8, pakilagay mo nga sa Luke 18, verse 8, ang sabi ng Diyos dito, lagi ko sinasabi to, paborito kong verse to ngayon eh. Luke 18, verse 8. Ang sabi po ng Luke chapter 18, verse 8, I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall He find faith on the earth? Kita nyo po yan, ayan, nasa screen nyo. I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall He find faith on earth? Mas lalo ngayon, niyayanig ng pangyayari ang ating pananampalataya. Ikaw, ako, hallelujah, dapat stick tayo sa pananampalataya kay Jesucristo. God will never leave you nor forsake you. Hallelujah. Ano man ang mararamdaman natin ngayong panahong ito, wag ho kayong matakot, wag kayong mag-alinlangan. God is greater than any problem that we have today.
Hallelujah. 1 John chapter 4 verse 4. Hallelujah. Kaya ano po nangyari dito sa tatlong ito? Si Shadrach, Meshach at Abednego. Palagay ko, ikaw yung isa dun sa tatlo eh. Ngunit hindi talastasin mo, O Hari, na hindi kami makapaglilingkod sa iyong mga Diyos ni magsisisamba man sa larawang ginto iyong itinayo. Kaya ano ginawa sa kanila? Kaya ang ginawa, sabi ng verse 19, nagalit itong si Nebuchadnezzar nang magkagayon na puspos ng kapusukan si Nabucodonosor at ang anyo ng kanyang muka ay nagbago laban kay Shadrach, kay Meshach at Abednego, kaya't siya ay nagsalita, nag-utos ng kanilang painitin ng horno na makapito na higit pa ng higit kaysa dating pag-iinit. Kaya pag nakita, narinig ang pananampalataya mo, ang simbolo dito si Nabucodonosor, si Satanas. Ang diablo'y nagpunta sa lupa para pumatay, magnakaw, sumira ng buhay. Pero tatandaan mo, ikaw, kapag malakas ang faith mo, sasabihin ng mga demonyo, lumayas na tayo, pumunta tayo, maghanap tayo ng mga taong mga duwag, mga walang pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Alam nyo ba, dito sa Revelation 21, ayaw pala ng Diyos yung mga duwag. Revelation 21 verse 8, but the fearful and unbelieving and abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Yan po ang mga classification ng mga taong napunta sa impyerno na sinabi ng Biblia, yung mga taong mga duwag. Ayaw po ng Diyos tayo yung mga duwag. Hallelujah. Talagang mga anak ng Diyos, we are fighting the good fight of faith. Pati sa bigayan, wag po tayo matatakot. The more you give, the more you blessed by God. At alam ng Diyos siya, alam ng Diyos kung sino ka sa harapan ng Panginoon. Yung tatlong ito, nanindigan sa galit po sa galit ni Nabucodonosor, pinainit pa. Akita mo yan? Last year, akala natin tapos na itong pandemic. Hindi, lalo pang naggalit pa yata, nagpuyos sa galit ang COVID-19. Ano nangyari? Ito po, napakaganda sa verse 24. Basahin na natin sa 20. At kanyang inutusan ang ilang malakas na lalaki na nga sa kanyang hukbo nagapusin si Shadrach, si Meshach at Abednego, at sila'y hinagi sa mabangis na hurnong nagniningas. Nang magkagayon ang mga lalaki tinalian na may mga suot, may tunikan, may balabal, na may kanilang ibang kasuotan. May ano pa ito nagsuot pa ng ng mga suot para hindi masilaban. At sila'y hinagi sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Sapagkat ang utos ng hari ay madalian. Ang hurno ay totoong mainit. Napatay ang liyab ng apoy ang mga lalaking yaon na nagsibuhat kay Shadrach, Meshach at kay Abednego. Kita mo na namatay din yung naghagis sa sobrang init. 7 times pinainit eh. Ito ho ang maganda sa verse 23. At ang tatlong lalaki ito, si Shadrach, Meshach, Abednego, ay nagsibaksak na nakagapo sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Partida pa, nakatali pa. Nang magkagayon si Nabucodonosor na hari ay nagtaka at tumindig na madali, siya ay nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kasangguni, di ba baga ang ating hinagis ay 3 gapos na lalaki sa gitna ng apoy? Sila'y nagsisagot at nagsabi sa hari, totoo o hari? Siya'y sumagot at nagsabi, narito aking nakita ay 4 na lalaki na hindi gapos na nagsilakat sa gitna ng apoy. At sila'y walang paso at ang anyo ay ika-4 ay kawangis na isang anak ng mga Diyos. Purihin po ang Panginoon. Sino yon? Yung 3 hinagis sa apoy na napakindi 7 times na hinagis dahil naging prinsipyo nila, yung Diyos nila ang magliligtas sa kanila, sinamahan sila ng Panginoon. Yung isa
ay kawangis ng anak. Ang sabi po ng verse 25, I want to read it sa English, sa King James Version. He answered and said, Lo, I see poor men loose, walking in the midst of the fire, and they have no heart, and the form of the fourth is like the Son of God. Alam nyo ba kung sino ito, mga kapatid? Wala iba kundi si Jesucristo. Kapatid, kaibigan, totoo, ang Diyos natin ay buhay. He is alive. He is not dead, but He is alive. Jesus is with you. Ano man ang ginagawa mo, ano man, nasaan ka man, His name is Emmanuel. God is with us. Sa panahon ngayon, hindi pa patay si Jesucristo na nagkatawan tao. Ha? Yun ang sinasabi ko. Pero si Jesus sa New Testament, nagkatawan tao, namatay sa krus ng Kalbaryo. Mas maganda ang panahon natin ngayon. Hallelujah. We have a better covenant because Jesus died for you. Jesus died for me. Kaya God will never leave you nor forsake you. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sasamahan ka ng Panginoon. Pero kita mo, bakit itong tatlong ito, ano naging prinsipyo nung tatlong ito na dapat natin din panghawakan? Ito yung kanilang prinsipyo sa verse 17. Guhitan niyo po yan. Ang sabi ng verse 17, uulitin ko bago tayo tumalon sa pangalawang example, ito ang panghawakan natin. Sa verse 17, tingnan niyo po yung kanyang winika, yung si Shadrach, Meshach, Abednego, itong tatlong ito, magkakabarkada. Walang balimbing dito. Ha? Kita mo, magkakabarkada to. Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hordong nagniningas. Kapatid, kapag araw-araw sinasabi natin, Panginoon, Ikaw ang magliligtas sa akin, nakikita ng Diyos yan. Yung may gawa ng Biblia, yan na magliligtas sa atin. Siya ang sasama sa atin. Hallelujah. At ang sabi ng Bible, ililigtas niya kami sa iyong kamay, o hari. Purihin po ang Panginoon. Lahat ng bibigkasin mo, lahat ng galing sa puso mo, narinig ng Diyos yan. Kaya ano sabi ng Bible, ano nangyari, ano resulta? Sa verse 28, ang sabi ni Nebuchadnezzar, mula ngayon, sabi ng verse 28, Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angels, deliver his servant, thus trusted in him, and have changed the king's word, yielded their bodies that they might not serve, not worship any God, except their own God. Hallelujah. Sino nagligtas sa tatlong ito? Ang walang iba kundi yung Diyos natin pinaglilingkuran. Purihin ang Panginoon. Pangalawang halimbawa po sa inyo ay si Daniel at the lion's den. Bakit hindi siya kinain ng leon? Ang sabi doon, hindi lamang isang leon, napakarami palang leon doon. At tingnan po natin sa Daniel chapter 6. If you have a Bible, sulit o kaya magsulat po kayo, Daniel chapter 6, at pagbulay-bulayan niyo po ito. Ito pong si Daniel ay sa panahon naman ito ni King Darius. Sa panahon ni King Darius ay nagpagawa uli ng panibagong batas dahil sa sulsul uli ng mga naiinggit kay Daniel. Talaga po kahit sa kaharian ng Diyos, marami po mga inggitero dahil nainggit dahil siya ay magaling itong si Daniel. Blessed na blessed itong si Daniel. Parang ikaw, blessed na blessed ka. At ang sabi ng Bible dito, ito yung katangian ng Daniel. Daniel chapter 6 verse 3. And over these presidents in whom Daniel was first. Una, top-notcher si Daniel. That the princes must give account unto them and king should have no damage. Verse 3, Then this Daniel was prepared above the presidents and princes because an excellent spirit was with him. And the king thought to set him over the whole realm. Kaya siya ay promoted. Why? Because he has an excellent spirit. Siya po ay meron tinatawag na napakagaling na espiritu. Ngayon, duktungan na natin, paraphrase natin.
At nung panahon iyon, ang sabi ng 6 to 9, nagpalabas ng batas si King Darius na kailangan talaga ay ang sabi ng Bible, babasahin ko po dito sa verse 7. And all presidents of the kingdom, the governors and the princes, the counselors and the captains have consulted together to establish a royal statute, to make him a firm decree that whosoever shall ask petition of any god or man for 30 days, save of the king, he shall cast into the den of lions. Kaya kailangan wag mananalangin sa sino man Diyos at sa loob ng 30 araw, 30 days. So ang ginawa ng hari ay sabi ng verse 8, tinatakan ito at pagkatapos to pinawalan sa buong Medes and Persia at nung panahon ngayon. Ngayon, ang sabi ng verse 10, now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. Dahil siya po ay Hudyo, Jewish, kapag nananalangin siya, nakaluhod. 3 beses isang araw manalangin, siguro umaga, tanghali, gabi. 3 times a day kung manalangin siya. Subalit ito pong dahil sa verse 11, and this man assembled and found Daniel praying and make supplication before his God. Nakita ng mga kalaban niya, itong si Daniel nananalangin, nagpe-praise the Lord, nag-hallelujah. At tingnan niyo po talaga, panahon pa ng Old Testament, marami ng galit sa mga anak ng Diyos. Inuutusan ni Satanas para talaga pagpapatayin. Pero purihin ang Panginoon. At dahil po nakita niyang mga sipsip o mga galit kay Daniel, sinumbong sa hari. At ang sabi ng Bible, makikita nyo dito sa sabi ng Bible dito, sa verse 20. Tingnan po natin sa verse 20. When he came to that, basahin muna natin dito para makita natin. Sa verse 16, nandito lang naman yun sa chapter 6. Then the king commanded, they brought Daniel and cast him into the den of lions. Kaya ang parusa ay itapon doon sa kulungan ng leon. Now the king spake and said unto Daniel, thy God whom thou serve continually, he will deliver you. And a stone was brought laid upon the mouth of the den. The king sealed it with his own signet, and with the signet of his Lord, that his purposes might not be changed concerning Daniel. Then the king went to his palace and passed the night fasting. Pati po yun ang hari nagfasting na rin. Neither were instruments of music brought before him, and sleep went from him. And the king arose very early in the morning, went haste unto the den of lions. When he came to the den, verse 20, he cried with a lamentable voice unto Daniel, and the king spake and said to Daniel, O Daniel, servant of the living God, is your God whom thou servest continually able to deliver you from the lions? Ay, yung address niya dito kay Daniel, ito yung hari, ay yung servant of the living God. Napakaganda ng title Ikaw ang tawag sa iyo, servant of the living God. Nung tinanong po ng hari, si Daniel, then said Daniel unto the king, O king, live forever. Verse 22, ito na po resulta. Dahil sa kanya pong hindi siya sumunod sa utos ng hari na huwag mananalangin sapagat siya po ay prayerful, siya pinadala sa lions den. Purihin ang Panginoon. Tingnan niyo po itong 22. My God had sent His angel
and had shut the lions, plural, lions, mouths, that they have not hurt me. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Anong panlaban po sa pandemic sa panahong ito? Mga kapatid, manalangin tayo lagi. Hallelujah. Sabihin natin sa Diyos, Diyos ko, tulungan mo ako, ingatan mo ako, balutan mo ako ng dugo. At alam nyo ba, itong ang tanong dito, bakit si Daniel hindi kinain ng leon? O ano sagot nyo mga kapatid? Bakit si Daniel hindi kinagat o kinain, ginawang ulam, ginawang fried chicken ng mga leon? Ang sabi dito, lions, napakarami. Na po, mga kapatid, naglipa na ngayon ang mga sakit at karamdaman, mga peste, kung ano-ano mga masamang espiritu. Pero alam nyo ba itong si Daniel, na-spare? Ang sabi dito sa verse 22, Daniel 6:22, ito ho yung ating pong pinakapunto rito. Kanina sa Daniel 3:17, ang ating pong pangahawakan. Praise God. Ito naman, Daniel 6:22. Guhitan niyo po yan, Daniel 6:22. Sabi ng Bible, my God, personal ang ginamit, my God. Sino ang Diyos mo, kapatid, kaibigan? Sino ang Diyos natin ngayon? Your God is no other than Jesus Christ. My God had sent His angel and had shut the lion's mouth, that they have not hurt me. Mga kapatid, for as much, ano dahilan? For as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O King, have I done no hurt. Napakaganda po nito sa Tagalog. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ano sabi ng Daniel chapter 6 verse 22? Tandaan niyo po yan. Guhitan niyo po Daniel 6:22. Hallelujah. All scripture are inspired by God. Hallelujah. Daniel 6:22. Ang Diyos ko, mga kapatid, pwede natin gamitin. Siya ang Diyos natin. Diyos mo yan. Diyos ng Bible. He is alive. Hallelujah. Ang Diyos ko ang nagsugo ng kanyang anghel. Praise God. Ang Diyos po ang magsusugo ng anghel. Meron tayo mga ministering angels. Hallelujah. Ang sabi po ng Psalm 34, babasahin natin Psalm 34 verse 7. Psalm 34 verse 7. The angel of the Lord, Psalm 34 verse 7, the angel of the Lord encampeth round about them that fear Him and delivereth him. Praise the name of the Lord. Hayan, nasa new screen. The angel of the Lord encampeth round about them that fear Him and deliver them. Ngayon, ang tanong, bakit kaya yung leon ay tinikom ng Diyos yung bunganga, yung kanyang bibig, tapos dumating pa yung anghel? Ano ang kanilang, ano ang naging punto doon? Sa Daniel 6:22, eto ho, ang Diyos ko nagsugo ng kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon. At hindi nila ako sinaktan, palibhasay, eto po, napakaganda, palibhasay sa harapan niya ay nasumpungan akong walang sala, at gayon din sa harap mo, O Hari, wala akong ginawang kasamaan. Kita mo, guhitan niyo po'y innocency. Purihin ang Panginoon. Ano ibig sabihin nito? Walang entry point. Kung siguro itong si Daniel ay gumagawa ng kasalanan, ng kalikuan doon sa kaharian, o kaya nangungupit, o kaya ay meron siyang hindi tamang ginawa, palagay ko ginawa hong fried chicken. Bukod doon, ang kakampi niya, yung Diyos. Kapatid, kaibigan, ang kakampi natin ay ang Panginoon. Pangalawa, ang sabi ng Diyos dito, palibhasay sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala. Kaya kailangan malinis lagi ang ating puso.
Kahit ho sa deliverance kahit, kita nyo, kahit mga pastor, inaalihan ng demonyo kuminsan, at yung iba ho ayaw maniwala na de-demonize ang Kristiyano. Meron po ang kakilala, ayaw na ho ng deliverance. Pero makikita nyo, ang karga, sangkaterba. Ang sabi ng ating sa School of Deliverance, can a Christian be demonized? Ang sagot po natin ay yes. Because of some entry points na hindi nila maisuko sa Panginoon. Pag sinuko mo naman ang buhay mo, bakit mo naman ayaw isuko ang buhay mo? Diyos naman ang may-ari niyaan. Ang Diyos ang nagpatawad sa atin, binigay na nga si Jesus sa krus ng Kalbaryo, pinatawad ang ating kasalanan para tayo magkaroon ng katwiran. Sabi ng 2 Corinthians 5:21, si Jesus na walang kasalanan, ginawang kasalanan para tayo makasalanan, magkaroon ng katwiran sa kanyang harapan. Ngayon, sa panahon ng pandemic, ito panlaban natin. Hayaan natin na lagi tayong maging malinis ang puso natin sa Panginoon. Alam mo naman yung sarili mo, nakaisip ka na masama, may kaaway ka, humingi ka ng tawad, magpatawad ka. At ang Diyos, lagi tayong magpabalot at magpahugas ng dugo ni Kristo Jesus para walang entry point. Sa pinansyal, sa ating pong puso, sa ating pamilya, lalo tayong maging mababang loob sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya po sabi ng Diyos dito, ito po ang ating panghawakan, yung Daniel 6:22. Ang sabi, ulitin ko, ang Diyos ko nagsugo sa kanyang anghel, itinikom ang bibig ng mga leon. Ngayon, doon sa mga sipsip, mga yung naiinggit sa kanya, ano ginawa ng hari? Verse 23, nang magkagayon natuwang mainam ang hari, at pinag-utos sa kanilang isampas si Daniel mula sa yungib. At sa gayoy sinampas si Daniel mula sa yungib, walang anumang sugat na nasumpungan sa kanya, sapagkat siya'y tumiwala sa kanyang Diyos. Ang ganda ng Bible. Hallelujah. He believed because he believed in his God. Sabihin natin, I believe in you, Lord. Hallelujah. At ang hari ay nag-utos sa kanilang dinala ang mga lalaking yaon na nagsumbong laban kay Daniel. Ayan. Kaya yung mga taong nagpaparatang sa iyo, hindi namang totoo, sinisiraan ka, lagot sila kay Lord, di ba? Ang sabi ng Bible, at sila'y hinagis nila sa yungib ng mga leon. Sila ang kanilang mga anak, kasamang mga anak, kanilang mga asawa, at ang leon ay nanaig sa kanila, at pinagwaray-waray ang lahat ng kanilang buto bago sila dumating sa kinalooban ng yungib. Kaya nagkamatay yung mga galit kay Daniel. Sabagat si Daniel, ang kakampi niya Diyos. Kapatid, kaibigan, ang kakampi mo Diyos. Kaya kung meron ka mang kalaban, merong naninira sa iyo, may naiinggit sa iyo, huwag kang mag-alala. At makikita mo, ginawang pinagwaray-waray lahat ang buto, sabi ng Bible. Sabi dito sa verse 24, the king commanded, they brought those men which are accused Daniel, they cast them into the dens of lions, then their children, kasama ang mga anak. Kakutsaba kasi siguro yung mga anak, pati mga asawa nila. Then the lion had the mastery of them, break all their bones in pieces, every came at the bottom of the den. Pero tandaan nyo po, yung may gawa ng apoy, yung may gawa ng leon, siyempre yung Diyos natin. Kayang-kaya utusan ng Diyos, oy, leon, ha? Nagpadala siya ng anghel, tinikom yung bibig. Ginawa nilang una ni Daniel. Yung tatlo naman, yung kahit nag-aapoy, kahit anong init ng apoy, hindi sila tinablan, hindi nasunog ang buhok. Bakit? Kasama nila si Jesus Christ. Purihin ang Panginoon. At ang panghuli ay dito sa Book of Acts 28. Tatapusin na natin to. Book of Acts 28 sa panahon ni Pablo. Napakaganda rin po ito. Hindi siya tinablan ng pangyayari dito. Tingnan po natin sa Acts 28. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Say hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Acts 28
verse 28, Acts 28, 1 to 4. Praise the name of the Lord. Huwag kayong aalis at magpe-pray tayo ng immunity, ng protection sa ating pamilya. Purihin ang Panginoon. Acts 28. When they were escaped, then they knew that the island was called Melita. And the barbarous people showed us no little kindness, for they kindled a fire and received us everyone because of the present rain, because of the cold. Verse 3. When Paul had gathered bundle of sticks and laid them on the fire, there came a viper out of the heat and fastened on his hand. Verse 4. Ito verse 4, napakaganda. When the barbarians saw the venomous beast hung on his hand, they said among themselves, no doubt, this man is a murderer whom though he had escaped the sea, yet vengeance suffereth not to live. Verse 5. And he shook up the beast into the fire and felt no harm. Glory to Jesus. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Mga Gawa 28, talatang 3. Kita nyo dito, pagkatipon ni Pablo isang bigkis na kahoy ang mailagay sa apoy, lumabas ang isang ulupong dahil sa init at kumapit sa kanyang kamay. Kapatid, kaibigan na nakikinig ngayon, hallelujah, anumang germs ang dumapo sa iyong kamay, maniwala ka, ang sabi ng Bible dito, ulupong man, ang sabi ng mga taga Melita, ang sabi dito, nang makita ng mga barbaro ang makamandag na hayop na nakabitin sa kanyang kamay, ay nagsabi ang isa sa iba, walang salang mamamatay tao ang taong ito, na bagamat siya'y nakatakas sa dagat, gayon may hindi siya pinabayaang mabuhay ng katarungan. Verse 5, gayon may pinagpag niya ang hayop sa apoy at siya'y hindi nasaktan. Verse 6, ngunit kanilang hinintay na siya'y mamaga o biglang mabuwal na patay, dadapwat ng maluwat na silang makapaghintay, ay makitang walang nangyari sa kanyang anuman, ay nangagbago sila na akala at nagsabing siya'y isang Diyos. Kita nyo dito, mga kapatid, mga kaibigan, nanonood ngayon, hindi siya tinuklaw, hindi siya namatay. Bagamat kumapit, hindi siya namatay. Kuminsan nakakaranas tayo minsan nagkakasakit, minsan ay nagkakaproblema. Pero alam niyo ba, yung Diyos ni San Pablo ay Diyos din natin. We have the immunity, we have the God's protection sa ating mga katawang panlupa. Kaya ang araw na ito, ngayong gabi, ang ating prayer sa lahat ng mga sumusubaybay ng ating programang Expect a Miracle Today, lakasan ng Diyos yung kanyang kapangyarihan na sa atin lahat because of the name of Jesus. Hallelujah. Kita mo, sabi nung mga nanonood sa kanya, naku Eka, hinihintay nilang mamaga o biglang mabuwal na mamatay na. Kaya maraming tao ganyan eh. Hinihintay mamatay ang kanyang kapwa, yung kanyang yung ibang tao. Naku Eka, ganoon. Tinamaan Eka siya. Hindi nila alam, yung Diyos ng Bible ay sumasa kanya. Kapatid, kaibigan, hindi aksidente na kapag bukas ka ngayon ng FB live streaming, nanonood ka ngayon nasa imbahay, pinataas ng Diyos ang iyong pananalig. Yung Diyos ni Daniel, Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego, ang Diyos ng Israel, ay Diyos ni San Pablo, Diyos mo, Diyos nating lahat, ay hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. At tayo iingatan ng Diyos hanggang si Jesus ay bumalik. God will preserve us, will protect us, God will give us security sa mga panahong ito. Ayon ng Diyos, ikaw ay nalulumbay, natatakot ka, naduduwag ka. If God is for you,
who can be against you? Kapatid, kaibigan, kahit ikaw ay lumalabas, ikaw ay namamalengke, kahit ikaw ay nagtatrabaho, believe it, manampalataya ka. The God who made the heaven and the earth is with you, is with me sa araw na ito. Hallelujah. Sa lahat ng gustong i-release ng Diyos yung anointing of, tinatawag na anointing of protection, ay sumunod po kayo sa mikling panalangin, kayo po ay yumuko at pumikit. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo, humihingi ng tawad, ano man ang mga entry point ng aking puso, damdamin, kaluluwa, ako'y patawarin mo. Hugasan mo ako na yung dugo sa gabing ito. At mula sa araw na ito, dinideklara ko, ikaw ang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Dahil ako'y anak mo na, release your protection to me, protection to my family, protection to our loved ones, protection to our business. Release it in the name of Jesus. In the name of Jesus, the Son of the living God. Hallelujah. Taas nyo yung dalawang kamay mo. Hallelujah. O kaya kung ikaw may nagdadrive, it's okay. Om Barabashikararabahanda. Receive the anointing of God's protection in your body. In the name of Jesus, Yandalalabakandolabakia labasyandarabahaya. Resyandalalakia. Release the anointing of the Holy Ghost right now. Ang Diyos na sumama kay Daniel, Shadrach, Abednego, Meshach at kay Pablo, the same God that we have today, release it right now in the name of Jesus. Release immunity right now sa aming dugo, sa aming laman, sa aming buong pagkatao in the name of Jesus. Hurabarasikararabahandarabahaya. In the name of Jesus, the Son of the living God. At pinapagpag namin, katulad ni San Pablo Apostol, pinagpag yung ahas at hindi siya namatay. In the name of Jesus, lumayas ka, demonyo ng COVID-19, demonyo ng viruses, in the name of Jesus, come out in the name of Jesus of Nazareth. At dalhin sa apoy ng Espiritu Santo, we command the fire of God to consume lahat ng sakit, karamdaman sa gabing ito sa pangalan ni Kristo Jesus right now by the Spirit of the Lord. Lord, salamat po ikaw na sumama kay Shadrach, Meshach at Abednego. Samahan mo lahat ang iyong mga anak araw at gabi 24/7 in the name of Jesus, the Son of the living God. Undarabasandarakia Lombra Shelebe Yendoroku Shandalalaba Kandaralabahaya. Saan man kayo nalugar, saan man kayong lugar, hallelujah, receive from heaven the anointing of the Holy Ghost in the name of Jesus. Lord, marami pong salamat. I-bless mo rin pati ang kanilang pinansyal, balutan ng dugo ni Jesus, command the blessing from the north, from the south, from the east, from the west. Right now, come forth right now sa kanilang mga ATM, sa kanilang bank account, sa kanilang, hallelujah, sa kanilang hanap buhay in the name of Jesus. Sikararabahando, humbarara sikararabahanda. Pagpalain mo lahat ang mga nasa Hong Kong, nasa Macau, nasa Singapore, sa kanilang pagtatrabaho sa Malaysia. I-bless ang kanilang mga kumpanya, kanilang mga amo in Jesus' mighty name. Alaba alaba shikararabahando. Humbara shekererebebe in the name of Jesus. Mula doon sa Qatar, hallelujah, pagpalain sa Riyadh, sa Saudi Arabia, in the name of Jesus, hallelujah, sa Abu Dhabi, sa Sharjah, sa Dubai, in the name of Jesus. Release anointing right now in Jesus' name. Receive it. The immunity of the Lord in your family, in your children, in the name of Jesus, the Son of the living God. Even Luzon, Visayas, and Mindanao. Lord, command the anointing to all pastors today, tonight.
In the name of Jesus, we bind the spirit of sting of death, demonyo ng kamatayan sa pangalan ni Jesus, even familiar spirit. We rebuke you. We are commanded to come in the name of Jesus. Sabay-sabay po tayo. Sabihin natin sa pangalan ni Jesus, demonyo ng kamatayan, lumayas kayo sa aming pamilya. Right now. Sige, sabi mo, come out in the name of Jesus. Spirit of sting of death in the name of Jesus. At sabay-sabay natin, sabi natin, Lord, thank you. I have received long life. I receive good health. I receive immunity in the name of Jesus. Panginoon, pagpalain mo lahat ang mga nagbigay ng mga prayer request na ito at nakikita mo lahat ito, ang dalangin namin, puro protection. Ipagkaloob mo po sa lahat ng mga prayer request na ito. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, amen and amen. At bukas ko na lang ipapanalangin ito. Ito'y answer prayer na sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon na sumobra na po tayo sa ating oras ngayong gabi. To God be the glory, all the honor, all the praises belongs to Jesus. Receive the protection of the Lord in your life, in your family. This is Bishop Ted, nagsasabi sa inyo, you are highly favored with God. At sabi ni Pastora Lily, you are blessed forever and ever. Bukas po, magkita-kita tayo alas 6:30 hanggang alas 7 sa Watch and Pray. To God be the glory, all the honor, all the praises. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen and amen. At sa lahat ng mga nagbigay ng stars, pagpalain po kayo ng Panginoon ngayong gabi. Amen.